Mga balita naman sa labas ng bansa, iginiit ng mga top health officials sa Amerika na nagdulot ng mabigat na perwisyo sa kalusugan ang napatagal na pag-aproba ng emergency fund para sa Zika virus. Samantala, nakikita naman ng mga marine scientists na ang aquacultura o ang pagsasakang pantubig na solusyon para sa bumababang supply ng seafood sa Estados Unidos. Ang ulat mula sa aming kasama, si Dayan Querer. Ang Estados Unidos ang ikatlong pinakamalakas kumonsumo ng seafood, sunod sa China at Japan. At ang pagpapalawig sa aquaculture o ang pagsasakang pantubig ay nakikitang makakabenepisyo sa mga Amerikano para hindi magkaroon ng kakulangan ng supply ng seafood. Populations of wild fish in the oceans today are approximately half or less than half of what they historically were. Ngayong taon ay inaprubahan ang expansion ng aquaculture sa US Gulf Coast. At ayon sa mga marine scientist, ang tubig dagat sa California ay nakikitaan ng malaking potensyal para sa aquakultura. But we know that going forward in the future that aquaculture is a solution to the growing demand for seafood. May ilan ng seafood farms sa US coastal waters at nakikita ng mga marine experts ang mas marami pang seafood farms para sa mas mahalagang papel ng aquakultura para sa seguridad ng pagkain sa Amerika. Samantala, iginiit ng mga top health officials sa Estados Unidos na ang napatagal na pag-aproba ng US Congress para sa pondo laban sa Zika virus ay nagdulot ng mas mabigat na halaga at perwisyo sa sektor ng kalusugan. Maaalalang noong buwan pa ng Pebrero ngayong taon nang humiling si President Barack Obama ng pondong $1.9 billion para sa emergency funding sa Zika virus. At matapos ang kabi-kabilang pagtatalo sa politika, ay inaprubahan lamang ang pondo noong nakarang linggo na nagkakahalaga ng $1.1 billion, higit sa kalahati ng pondong hiniling ni Pangulong Obama. Ayon kay Dr. Tom Frieden, ang direktor ng US Centers for Disease Control and Prevention. Dahil sa pag-aantay nila ng 7 buwan sa pondo, hindi nila agad nasimulan ang mga kinakailangang pag-aaral sa epekto ng Zika, ang pagsasagawa ng mas maayos na mga diagnostic test at ang pagpapabuti sa mga paraan ng pagkontrol sa mga lamok. Naudlot rin aniya ang vaccine development efforts. Ipinangako naman ni Health and Human Services Secretary Sylvia Burwell na agad na i-allocate ang pondo. Subalit giit niya na may mga kritikal na enerhiya at panahon na ang naibuhos para sa pagpapaaproba ng pondo, imbis na iginugol sana sa paggamit nito. Dagdag ni Burwell, sana ay nakuha nila ang pondo sa oras na pinakakailangan nito. Mayroong 25,000 na kaso ng mosquito-borne virus sa Estados Unidos at sa mga teritoryo nito, kabilang na ang 2,300 na kaso ng mga buntis na ina na may Zika virus. Para sa PTV News, Dayan Querer. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.